Likas sa ating mga Pinoy ang mahilig sa mga horror movies dahil akala natin kwento-kwento lamang ito. Akala natin ay ito yung mga katang-isip lamang na isina sa pelikula. Pero kung paano kung sabihin kung nangyari ang kwento ng ito sa totoong buhay. May mga manlalakbay na naligaw sa isang gubat at inatake ng mga kanibal at ginawang panghimagas. Marahil pamilyar kayo sa mga eksenang ito at napanood nyo na ang pelikulang Wrong Turn at The Hills Have Eyes. Ngunit paano kung sabihin kung nangyari ito sa totoong buhay? Noong mid-16th century ay may isang haring nababahala sa mga pagkawala ng mga tao sa lugar na kanyang nasasakupan. Naganap ito sa Edinburgh, Scotland. Dahil sa pagkawalang ito ay nababahala na ang mga mamamayan ng Scotland. Sa loob lamang ng isang taon ay umabot sa 200 tao ang nawawala at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. May nagsasabing baka lumipat lang ito ng mga tirahan at tumakas sa luma nilang pamumuhay. Pero ang mga taong nawawala ay may mga maayos na trabaho at may maayos na buhay, kung kaya't imposibleng umalis na lang sila ng ganun-ganun na lang. Nang sumunod na mga taon ay ganun din nangyari ang mga nangyari, pero may mga witness na nakapagsabing huling nakita ang mga tao na to sa Ayrshire. Dahil doon ay nagpakalat agad ang mga sundalo dito. Maging sa mga kalapit na lugar, pero wala pa rin silang napansing kahina-hinala sa lugar na yon. Maging ang ilang mga taong nakatira dito ay nawala na rin at nagpatuloy ito ng isang buong dekada. Sa loob ng 10 taon ay mahigit 2,000 tao ang nawawala. Kaya hindi na natuwa ang haring si King James VI sa pagkawala ng mga taong nasasakupan niya. Kadalasan sa mga taong nawawala ay mga manlalakbay. Dahil doon ay sumulong ang hari sa lugar na yon na pinaghihinala ang lugar na kung saan nawawala ang mga tao. Kasama ang mga sundalo niya. Nagtanong-tanong sila sa mga taong nakatira doon at pag hindi nila nagustuhan ang mga sagot nito, ay dinadala nila ito pabalik sa bayan, pinapaamin, pero pag wala pa rin silang masagot ay binibigti sila sa harap ng mga tao. Hanggang sa isang araw ay may taong nagsumbong na may nakita daw silang mga bungo ng tao sa tabi ng dagat sa pagitan ng lugar ng Ballantrae at Lindalfoot Village. Nang pumunta ang mga sundalo sa lugar ay nakakita sila ng dang-daang bungo at buto ng tao sa gilid ng dagat. Agad silang nagsumbong sa hari at nagutos na palibutan ng lugar at hulihin lahat ng taong nakatira doon. Pero wala pa rin silang nakuhang sagot kahit pinatay nila ang mga taong yon. Hanggang sa nakakita sila ng isang kuweba na tawag ay Benin Cave. At pinasok nila ito, ngunit napakalalim ng kuweba kaya hindi sila tumuloy. Hanggang nung isang araw ay may manlalakbay na nakatakas at nagsabi at nagsumbong sa hari kung ano ang nangyari sa kanila. May umatake daw na mga pangit at maliit na tao sa kanilang mag-asawa at siya lang ang nakatakas, habang ang kanyang asawa naman ay pinatay at kinain ng mga umatake sa kanila. Nang nalaman ito ng hari, pumunta agad dito sa lugar kasama ang 400 sundalo para hanapin ang mga umatake sa mga manlalakbay. Kasama ang mga aso ay dinala sila nito sa bunganga ng kuweba na minsan nang pinasok ng ilan sa mga sundalo, pero desidido silang bumalik doon sa pinakadulo ng kuweba na yon. Pagpasok nila sa kuweba na yon ay makalipas lang ang ilang minutong paglalakad
Sa loob ng kuweba ay nakakita sila ng napakaraming mga taong naninirahan sa loob nito. Nagakma silang lumaban sa hari at sa mga sundalo, ngunit hindi na sila nakapalag dahil mas marami ang mga sundalo at may mga baril pa. Noon nga ay isa-isa silang pinalabas sa kuweba. Sa loob ng kuweba na yon ay nakita ng hari at mga sundalo ang mga ebidensyang magpapatunay na ang mga taong ito ang mga salarin ng pagkawala ng daang-daang tao sa lugar na yon. Kakilakilabot ang nakita nila sa kuwebang iyon. Dito ay may mga patay na taong nakasabit at wala nang lamang loob. May mga drum din na may laman na iba't ibang bahagi ng tao at nakababad sa suka. Marami ring tumpok ng buto at mga gamit ng mga taong nabibiktima ng mga kanibal na yon. Dinala nila ang mga maliliit at may mga pangit na muka ng mga tao na yon doon sa kanilang lugar. Habang nilooban nila ang kuweba, nakita nila sa loob nito na marami nga ang ebidensya patungkol sa mga ginawang kasalanan ng mga taong yun na kanilang nahuli sa loob ng kuweba. Dinala nila ito sa Scotland, doon sa Edinburgh, at hinarap sa mga tao. Gulat na gulat ang mga tao dahil sa mga kakaibang pangit na itsura ng mga kanibal na yon na siyang dahilan ng pagkawala ng napakaraming tao sa lugar na yon. Ngunit bakit nga ba nila ito ginawa? Ang kanibal na ito ay nagmula kay Alexander Peel at sa kanyang asawang si Agnes Douglas na isa raw mangkukulam. Mag-asawang ito ay nagsimulang kumain ng tao nang wala na silang mahuling mga hayop sa gubat at isda sa dagat. Ginawa nila ito dahil daw sa kahirapan at hanggang nagkaroon sila ng mga anak at kanilang mga anak rin ang nagsipag-asawa, kaya't dumami sila ng dumami. Dahil sa kanilang kasalanan ay pinapatay sila. Silang lahat ng hari. Ang mga lalaki ay pinutol ang kamay at paa habang ang mga babae naman ay sinunog ng buhay. Wala silang tinira sa pamilyang iyon, kahit mga bata, dahil ayaw na nilang maulit ang malagim na pangyayaring yung sinapit ng mga manglalakbay sa Scotland. Kaya tinawag silang The Sonny Bean Clan na siyang inspirasyon ng pelikulang Wrong Turn at Hills of Ice.